Hello again, ganda kachika life. Kumusta po mga kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Hindi nga po nasayang ang pagpunta ni Miss Vice Ganda sa 73 Famas last Friday nga po para samahan ang director niya, si Mr. John Lana, dahil nga po nasungkit niya ang Best Actor Award para sa MFFF 2024. Movie niya, And the Brave Breadwinner Is. Katay nga po ni Miss Vice Ganda sa award na iyon si Mr. Arjo Atayde para sa pelikulang Topa. At ang saya lang po dahil kinabog nila ang tumalo sa kanilang dalawa sa 5th Metro Manila Film Festival Awards night na si Mr. Dennis Trillo ng Green Bones. Nakakaaliw na po ang kwento ni Miss Vice na mabuti nanalo siya kasi pressure daw siya dahil katabi niya sa isang table tina Miss Nadine Lostre at Miss Vilma Santos na pareho nga pong may trophy sa lamesa nila. Nakalapag kasi sa table nila ang Best Supporting Actress trophy ni Miss Nadine at ang Fama Circle a Excellent Award ni Governor Vilma Santos dahil Best Actress Hall Famer na ang actress politician at hindi na pwedeng manominate para sa kategoryan yon. Saad pa nga po ni Miss Vice, hindi raw siya nag-expect na mananalo at gusto lang niya talagang umaten sa nasabing award night dahil ito raw ang kaunahan ng pelikula na nanominate sa Best Picture category. Kaya lahat nga raw po ng award-giving bodies na nag-nomina sa first collab movie nila Derek John ay pupuntahan daw nito. Anyway, si Miss Marian Rivera nga po ang tinanghal na Best Actress para sa Cinemelaya 2024 film na Balota. Nakabawi naman si Miss Nadine as Best Supporting Actress para sa movie niya Uninvited. Unang panalo ito ng actress para sa nasabing movie dahil lot-lot kasi siya sa MFF 2024 at the Edis ng Speed. Puha rin nga po ni Mr. Roro Madrid as Best Supporting Actor for Green Bones dahil tulad nga po ni Mr. Dennis ay talunan din siya. Si Miss Jerry Crabal ang nanalo sa kategoryan yon for My Mamay. Ang Cinemalaya entry last year nga po na Alipato at Moog at ang director nito na si G.L. Burgos ang nanalong Best Picture at Best Director. Samantala, hindi man nanalong Best Actress ay dalawang Famas trophies naman ang naiwi nga po ni Miss Judy Ann Santos. Ang special award niya na Child Icon of the Philippine Cinema at siya ang kaunahon ng recipient ng Famas Nora Honor Superstar Award. Kinabog na rin po ni Miss Judy Ann Santos si Miss Marian bilang Face of the Night. Kaya po ang masasabi lang po natin, congrats po sa lahat po na nanalo. Samantala, dumako naman po tayo sa iba nating showbiz update. Muli nga pong pumirma ng kontrata ang Kapamilya Multi-Awarded host na si Mr. Robby Domingo. 17 years na sa Kapamilya Network at sa showbiz industry si Mr. Robby na unang nakilala bilang teen housemate ng Pinoy Big Brother Teen Edition Plus noong 2008, kung saan nga po siya tinanghal na second big placer. Recently nga ay nagkita sila ng big winner ng kanilang edition na si AG Falcon. I saw our former big winner AG Falcon, so it's reminded me of what happened during our batch. Kwento nga po ni Mr. Robby sa naganap na MediaCon pagkatapos ng kanyang contract signing. Dagdag pa nga po niya, grabe ang dami na nangyari sa buhay natin, but we always come back to that moment when we're housemates inside the Big Brother house back in 2008. I brought so much joy para sa amin. Now, iba na yung rules namin sa buhay, but the memories are gonna be there forever. Sa ngayon ay napapanood siya sa Idol Kids Philippines na magtatapos na nga po next month. After nga na nasabing talent show ay mapapadala na naman siya sa second season ng Pinoy Big Brother Collab. Hindi pa niya masabi ang detalye ng bagong season pero sure lang na i-air ito ngayong taon. Kung bibigyan daw naman siya ng pagkakataon na gumawa na isang edisyon ng Pinoy Big Brother, ang gusto raw niyang PBB All-Star, kung saan bet niya maging housemates ulit sina Mr. Baron Jesle at Gabby de la Merced ng PBB Celebrity Edition 2 2008 at Bibi Gandang Hari ng PBB Celebrity Edition 2006. Samantala, Bini palaban sa mga basher. Nananatili nga po matatag ang Nation P-pop girl group na Bini sa kabila ng kaliwat ka ng pag-iintriga sa kanila. Sa kanilang first photo journal signing event noong Webes nga po, August 21, ibinida nga po ng Vini Joanna kung paano ni nahahandle ang mga pag-uukray ng mga basher. Kami, we choose to take the noise and turn it into something na mas makakatulong sa amin. We turn the pain into power. Say nga po ni Joanna na ikinahiyaw ng mga fans. Matatanda ang kamakailan ay kinasuhan ng grupo ang isang di pa nakikilalang netizen na nagpakalat ng split video na nagpapakita na puro nega raw ang komento nila sa Pinoy food. Agad itong pinapiestahan ng mga basher online. Chika pa nga po ng iba, lumaki na raw ang ulo ng Vini mula na sumikat at masyado ng maarte ang mga babae. Pero dead mala ang grupo, focus lang sila sa career at upcoming project po nila.
Samantala, inanonsyon na rin po ng BENI na hinahanda nilang bonggang year-end party November 29 sa Philippine Arena, Bulacan na tiyak na abangan na kanilang fans. Sobrang excited na nga pa ang mga supporter ng BENI nang i-announce nila ang tungkol dito. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.